May isang bansa na isinumpa ng buong mundo, sinabing imposibleng makabangon kahit sa loob ng 100 taon. Ngunit ang bansang ito lamang ang sumalungat sa lahat ng inaasahan at nagsagawa ng pinakadakilang himala sa kasaysayan. May isang bansang sinabing hindi na muling sisikat. Kahit na pinigilan ng mundo at sinabihan ng mga eksperto na tiyak ang pagkabigo, hindi ito tumigil. Kahit nagugutom, nagtayo sila ng mga paaralan. Kahit walang makain, nangarap sila ng mga industriya para sa hinaharap. Kahit sinabihang ito'y isang kabaliwan, tahimik nilang tinahak ang kanilang landas ng may katatagan hanggang sa huli. Sinabi ni Dr. Carter, isang dalubhasa sa mga usaping pangsilangan, na ang bansang ito ay hindi makakabangon kahit lumipas pa ang 100 taon, maging ang ulat ng U.S. State Department ay nagsabing imposible para rito na tumayo sa sarili nitong mga paa bilang isang bansa. Kahit na ang buong mundo ay nagkakaisa sa pagdeklara ng kanilang kabiguan, may isang bansa na binaligtad ang lahat ng prediksyon at umangat sa tuktok. At ang bansang iyon, sa pamamagitan ng isang hamon na maituturing na kabaliwan, ay tuluyang ginawang katotohanan ang isang pangarap na tila imposible. Ang pangalan ng bansang iyon ay Pilipinas. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang himalang iyon. Pagkatapos ninyong panoorin ang video, kung nagustuhan ninyo, mangyaring i-click ang like at subscribe button. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa akin. Simulan na natin. Isang klase ito na napakahirap pasukin dahil sa dami ng gustong mag-enroll. Naakit ako sa titulong International Diplomacy and Strategic Competition kaya ako nag-apply. Ngunit sa unang araw ng klase, sinabi ng propesor, tingnan natin ang mga bansang nabigo sa kanilang muling pagbangon pagkatapos ng digmaan. Pakiramdam ko'y naloko ako. Malinaw na nakasulat sa description ng kurso ang world strategy, pero puro tungkol sa mga lugmok na bansa ang tinatalakay ng propesor. Maging ang mga kaklase ko sa paligid ay bakas ang pagkadismaya. Gusto kong matuto tungkol sa pandaigdigang estratehiya tulad ng tunggalian sa pagitan ng Amerika at Sina, naisip ko. Tila nagkamali ako ng pinasukang klase. Ako si Tyler. Nag-aral ako in International Political Economy sa Harvard Kennedy School. Mula pagkabata, interesado na ako sa kasaysayan ng mundo at mga pandaigdigang ugnayan. Pangarap kong maging isa sa mga pangunahing lider na gagabay sa Amerika sa hinaharap, kaya naman sabik ako sa mga ganitong klase. Dahan-dahang naglakad ang propesor at kumuha ng tisa. Isa-isa siyang nagsulat ng mga pangalan sa pisara: Vietnam, Iraq, Afghanistan, Lebanon, North Korea. Sa bawat pangalang isinusulat, lalong bumibigat ang hangin sa silid-aralan. Ibinaba ko ang aking panulat, nawalan na ako ng interes. Ano ang pagkakatulad ng mga bansang ito? Tanong ng propesor. Korupsyon, hidwaan ng mga paksyon, walang pambansang pananaw. Napabuntong hininga ang katabi ko. Ganoon din ako. Hindi ako nag-enroll sa klaseng ito para makinig sa mga kuwentong nakapanlulumo. Ilang estudyante ang nagsimulang magbulungan. Dapat ba nating i-drop ang subject na to? Pinag-iisipan ko rin. Sa totoo lang, napaisip din ako. Nasa panahon pa naman kami ng pagdaragdag o pagbabawas ng mga kurso, ngunit bigla. Huminto ang tisa ng propesor sa isang sulok ng pisara. Ilang sandali ng katahimikan, at dahan-dahan, isinulat niya ang isang salita. Pilipinas. Biglang nag-ingay ang buong klase. Napasandal ako paabante. Ano? Pilipinas? Bakit nandoon ang Pilipinas? Hindi naman lugmok na bansa ang Pilipinas. Iyon ang bansang may San Miguel, Ayala, at Jollibee. Iyon ang bansang kinikilala sa buong mundo dahil sa galing ng mga mamamayan nito sa iba't ibang larangan. Tumingin sa akin ang katabi ko at nagkibit balikat na tila nagsasabing, Propesor, baka nagkakamali kayo? Tiningnan ng propesor ang mga estudyante at mahinahon siyang nagsalita. Ngunit, mga kaibigan, may isang bansang binaligtad ang lahat ng inaasahan. Napigil ko ang aking hininga. Ang bansang ito ay walang kahit isang dahilan para magtagumpay. Umalingaw-ngaw ang boses ng propesor sa silid. Taong 1945. Katatapos lang ng digmaan, ang malaking bahagi ng kanilang lupain ay naging abo. Ang kanilang kalagayan ay maihahalin tulad sa pinakamahihirap na bansa sa Asya noong panahong iyon. Tumahimik ang klase.
Maging ang mga nagbubulungan kanina ay natahimik, ang buong populasyon ay nagugutom. Ang mga lungsod ay wasak. Mahigit 25% ng mga tahanan ay nawasak. Dahan-dahang nagpatuloy ang propesor. Mga pabrika, halos wala nang natira. Mga kalsada, ospital, paaralan lahat ay gumuho. Ang karamihan sa infrastruktura ay nawasak. Napalunok ako. Sa totoo lang, hindi ko gaanong kilala ang Pilipinas. Isang bansang may masisipag na mamamayan, mayaman sa likas na yaman, iyon lang ang alam ko. Alam kong dumanas sila ng digmaan, ngunit hindi ko akalain na ganito kalala. Sinumang bansa sa mundo ay mahihirapang makabangon mula sa ganitong pagkawasak, sabi ng propesor. Ano sa tingin ninyo ang naging pagtatasa ng pandaigdigang komunidad noon? Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Hindi makakaligtas ang bansang ito. Mananatili silang mahirap magpakailanman. Hindi sila makakaahon ng walang tulong mula sa labas. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ngunit, huminto sandali ang propesor. Nasaan na ang bansang ito ngayon? Napigil ng klase ang kanilang hininga. Isa ito sa mga pinakamatatag na ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Isang powerhouse sa business process outsourcing at serbisyo. Isang cultural giant. Isang demokratikong bansa. Hindi ako makapaniwala. Ilang dekada lang ang lumipas. Ilang dekada lang. Paano ito naging posible? Tanong ng propesor. Bakit hindi ito nagawa ng Vietnam, ng Iraq, ng Afghanistan? Hindi naman mas masahol ang kanilang sitwasyon kaysa sa Pilipinas. Ang iba sa kanila ay sagana sa langis. Ang iba'y nakatanggap ng mas malaking tulong pandaigdig. Binuksan ko ang aking kuwaderno. Bigla akong naging interesado sa kuwentong ito. Kaya, bakit ang Pilipinas lang ang nagtagumpay? Tumama sa isip ko ang tanong ng propesor. Oo nga, bakit? Bakit ang Pilipinas lang? Ang paghahanap ng sagot sa tanong na iyan ang magiging layunin natin sa semestreng ito, sabi ng propesor. Sa pag-aaral ng mga kaso ng kabiguan sa muling pagbangon, matutuklasan natin ang mga kondisyon para sa tagumpay. At susuriin natin kung paano nagawa ng bansang Pilipinas ang isang himala. Agad kong naunawaan. Ang klaseng ito ay hindi tungkol sa mga bigong bansa. Ito ay isang klase para maunawaan ang isang bansang nagtagumpay. Nahiya ako sa sarili ko dahil sa pag-iisip na i-drop ang klase. Sa susunod na pagkikita, sisimulan na nating talakayin ng husto ang kwento ng Pilipinas, sabi ng propesor. Magugulat kayo kapag nalaman ninyo kung anong mga desisyon ang ginawa ng bansang ito. Paglabas ko pagkatapos ng klase, kinausap ako ng katabi ko. Hindi mo na i-drop ang klase. Hindi na. Bigla akong naging interesado kung ano man ang ginawa ng Pilipinas. Ganoon din ako. Habang pauwi, paulit-ulit kong iniisip, isang bansang nagsimula sa abo. Isang bansang walang dahilan para magtagumpay, ngunit naging isang bansang pinag-aaralan ng mundo. Ano ba talaga ang nangyari sa bansang ito? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi na ako makapaghintay sa susunod na klase. Nagsimula akong maging interesado sa bansang tinatawag na Pilipinas. Sa sumunod na klase, nagpatuloy ang propesor. Tingnan natin ng mabuti ang kalagayan ng Pilipinas noong 1945. Naglabas siya ng mga materyales. Maraming tahanan ang nawasak, halos walang pabrika, ang mga kalsada ay putol-putol. Mga litrato ang ipinakita sa screen. Mga gusaling gumuho, mga lansangang naging bunton ng mga durog na bato. Napigil ko ang aking hininga. Walang maayos na ospital, ganoon din ang mga paaralan. Napakataas ng panganib na kumalat ang mga epidemya. Hindi ko kayang isipin. Sa ganitong sitwasyon, hindi ba't dapat ay naglaho na ang bansa mismo? Sinumang bansa sa mundo ay mahihirapang makayanan ang ganitong pagkawasak, mariing sinabi ng propesor. Ngunit sa gitna ng sitwasyong ito, ginawa ng Pilipinas ang pinakakakaibang desisyon sa mundo. Kakaibang desisyon? Sinimulan nilang muling itayo ang mga paaralan. Ano po? Mga paaralan? Ang karaniwang bansa ay uunahing ayusin ang mga tirahan. Pagkatapos, ang mga kalsada, magtatayo ng mga ospital at mga pasilidad pang-industriya. Iyon ang karaniwang lohika. Tama po kayo, ngunit binaligtad ng Pilipinas ang lahat ng iyon. Tumahimik ang klase.
Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Profesor, bakit po? Bakit nila inuna ang mga paaralan? Napangiti ang propesor. Ganito ang naisip ng mga leader ng Pilipinas. Wala tayong likas na yaman na tulad ng langis o mineral. Maliit ang ating lupain. Kaya, paano tayo mabubuhay? Napigil ko ang aking hininga. Ang sagot ay mga tao. Ang tanging paraan ay ang paglinang sa mga tao. Ang mga mamamayang may edukasyon, ang tanging yaman ng bansang ito. Iyon ang kanilang naging conclusion. Kinilabutan ako. Sa gitna ng mga guho, nagtayo ang mga tao ng mga pansamantalang silid-aralan. Ang mga residente mismo ang nagdala ng mga materyales para makabuo ng mga kwarto. Ang mga guro, kahit hindi regular na sumusweldo, ay nagpatuloy sa pagtuturo. Ipinakita ang isang litrato. Sa isang maliit at simpleng paaralan, nag-aaral ang mga bata. Ang literacy rate ng Pilipinas ay mataas na bago pa man ang digmaan, ngunit lalo pa itong tumaas dahil sa mga reforma sa edukasyon pagkatapos ng digmaan. Hindi ako makapaniwala. Paano ito naging posible? Dahil binigyan nila ng prioridad ang edukasyon. Kahit nagugutom, pinag-aral nila ang kanilang mga anak, diin ng propesor. Sa puntong ito, nakapagpasya na ang Pilipinas. Ang tanging landas para iligtas ang hinaharap ay ang edukasyon. Isinulat ko sa aking kuwaderno, edukasyon ang tanging yaman, at gumawa sila ng isa pang desisyon. Isang revolusyon sa kalusugan at kalinisan, patuloy ng propesor. Ang gobyerno at mamamayan ay nagkaisa para sa isang pambansang kampanya sa kalinisan. Ang porsyento ng pagbabakuna ng populasyon ay umabot sa isa sa pinakamataas sa mundo. Inayos nila ang sistema ng tubig at alkantarilya. Sa loob lamang ng ilang taon, ang mortality rate ay bumaba ng higit sa kalahati. Imposible. Paanong naging posible ang ganoong kabilis na pagbabago? Ngunit hindi pa diyan nagtatapos. Nagkaroon ng pambansang kilusan sa pagtitipid. Pagtitipid? Kulang ang pagkain. Kaya naman, kusa ng nagtipid ng bigas ang mga mamamayan. Kumain sila ng mais o kamote. Ang ideya ay kung babawasan natin ng kaunti ang ating kinakain, maililigtas natin ang bansa. Nagulat ako. Saang bansa sa mundo mayroong mga mamamayan na handang baguhin ang kanilang kinakain para lamang mailigtas ang kanilang bayan? At mayroon pang mas kahanga-hanga. Ang kilusan sa pag-iimpok. Dahil sa kahirapan, pinili ng mga mamamayan na mag-impok para sa hinaharap sa halip na gumastos. Ang savings rate ay umabot sa isang pambihirang antas. Ang mga impok na ito ang naging pundasyon ng pondo para sa industrialisasyon sa hinaharap. Nagbuod ang propesor. Nang gumuho ang lahat, sinimulan ng Pilipinas ang muling pagbangon mula sa kanilang mga anak. Sa bansang ito, maging ang kalakalan ay isang laban ng komunidad. Isang mangkok ng kanin ang nagligtas sa bansa. Napabuntong hininga ako. Mga kaibigan, ito ang muling pagbangon ng Pilipinas. Hindi ito iniutos ng gobyerno. Ang mga mamamayan mismo ang kumilos ng sama-sama. Ang pagkamangha ko ay napalitan ng paggalang. Ito ay isang tanawin na hindi mo makikita kahit saan sa mundo. Sa panahong iyon, pinili na ng mga Pilipino ang hinaharap. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Kung sa Amerika kaya ito nangyari, o sa Europa, magagawa kaya nila ito? Umiling ako. Marahil ay imposible. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Sa susunod na pagkikita, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga expressway. Kung paano ang isang bansang walang halos sasakyan ay nakapagtayo ng mga world-class na highway. Dahan-dahan kong isinara ang aking kuwaderno. Lalong lumalalim ang interes ko sa bansang ito, ang Pilipinas. Naglabas ng bagong materyales ang propesor. Ngayon, pag-usapan natin ang mga expressway. Noong dekada 50, ang Pilipinas ay halos wala. Ngunit inanunsyo ng Pilipinas, nagagawa sila ng isang world-class na sistema ng mga daan. Ano sa tingin ninyo ang naging reaksyon ng mundo? Pinagtawanan sila, isang bansang walang makain. Anong gagawin nila sa mga kalsada? Naiintindihan ko. Natural na reaksyon iyon. Ngunit mayroon pang mas nakakagulat, diin ng propesor. Hindi ito maliit na proyekto. Sinabi nilang gagawa sila ng isang malawak na network ng mga expressway na magkokonekta sa mga pangunahing rehiyon. Nagtawanan ang mundo.
Wala silang kahit ano, pero ang laki ng kanilang pangarap. Ngunit nakikita na ng Pilipinas ang hinaharap, paliwanag ng propesor. Para makagawa ng mga sasakyan, para makapagtayo ng mga pabrika, kailangan ng malalaking daanan. Mula pa noon, nangarap na ang Pilipinas ng isang malaking kinabukasan. Napigil ko ang aking hininga. Ngunit, mga kaibigan, ang proyektong ito ay hindi lamang pinondohan ng gobyerno. Ibinaba ng propesor ang TISA. Ito ay isang proyektong nilikha at itinayo ng buong sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang pag-iimpok at pagtitiyaga. Ang mga mamamayan ang nagpondo? Hindi ko maintindihan. Mula dekada 50 hanggang 60, pag-iimpok, nagtipid ng bigas ang mga mamamayan, tiniis ang lumang damit, at isinakripisyo ang libangan. At ang perang iyon ay inimpok nila para sa bayan. Ang mga impok na ito ang naging matatag na pundasyon sa pananalapi para sa mga proyektong ito. Naintindihan ko na, hindi gumawa ng pera mula sa wala ang Pilipinas. Hinila nila ang pera ng hinaharap, ang tulong pang-ekonomiya mula sa Amerika, ang mga pautang mula sa World Bank at ang mga impok ng mamamayan. Ang tatlong ito ay nagsama-sama at nagsimula ang isa sa pinakamalaking proyektong pang-imprastruktura sa kasaysayan ng Pilipinas, mariing sinabi ng propesor. Mula sa huling bahagi ng dekada 50, sunod-sunod na natapos ang mga modernong expressway, napangiti ang propesor. At isang pangyayari ang gumulat sa mundo. Ano po iyon? Sa loob lamang ng ilang taon pagkatapos itong buksan, nagdulot ito ng hindi pa nagaganap na pag-unlad sa ekonomiya. Nanlaki ang aking mga mata. Sa panahong iyon, maraming proyektong pampubliko sa ibang bansa ang nalulugi. Karaniwan na ang isang proyekto ay malulugi ng 10 taon bago kumita. Ngunit ang Pilipinas ay kumita mula pa sa unang taon. Isang pambihirang kaso, diin ng propesor. At mas nakakagulat ang kalidad ng pagkakagawa. Nakagawa sila ng kalidad na hindi inaasahan kahit ng mga inhinyerong kanluranin. Paano? Ang mga kalsadang gawa sa Pilipinas ay may mababang depekto at mahusay ang pagkakayari. Ayon sa mga tala ng mga dayuhang inhinyero, mas kaunti pa ang depekto nito kaysa sa mga produktong kanluranin na kanilang ginaya. Hindi ako makapaniwala. Unang nagbigay ng papuri ang lokal na industriya. Ang mga kumpanya, tulad ng San Miguel, ay hindi sana magiging pandaigdigang kumpanya kung wala ang mga daanang ito. Maging ang pagmamanupaktura ay nagkaroon ng pandaigdigang kompetisyon dahil dito, paliwanag ng propesor. Mula sa unang taon ng operasyon, nagkaroon ng expressway boom kung saan hindi matugunan ng supply ang demand. Boom? Dumami rin ang mga order mula sa ibang bansa. Lumawak ang export sa Timog Silangang Asya, Gitnang Silangan at maging sa Europa. Nagkaroon pa ng phenomenon kung saan binibili pabalik ng mga kumpanyang kanluranin ang mga produktong galing sa Pilipinas. Nawalan ako ng masabi. Sa pandaigdigang merkado, ganito ang sabi-sabi. Ang mga produktong dadaan sa mga expressway ng Pilipinas, kailangan mong pumila ng maaga para makuha. Binuklat ng propesor ang kanyang mga materyales. Pagkatapos noon, ang Pilipinas ay naging isa sa mga pangunahing sentro ng produksyon sa rehiyon. Ang bilis ng pag-unlad na ito ay walang katulad sa kasaysayan ng pandaigdigang industriya, nagbuod ang propesor. Ganito ang pagtatasa ng pandaigdigang industriya ng konstruksyon sa mga expressway ng Pilipinas. Ang kalidad ay world-class, ang pagiging produktibo ay pinakamataas, ang antas ng modernisasyon ay pinapanatili sa itaas ng 90% at ang cost competitiveness ay pinakamalakas sa mundo. Masigasig akong nagsulat sa aking kuwaderno. Ang mga expressway ng Pilipinas sa sandaling ginawa ay naging kampeon ng mundo. Iniulat ng media sa kanluran, kapag gumawa ng mga infrastruktura ang Pilipinas, magbabago ang kaayusan ng kalakalan sa mundo. Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Hindi lang daan ang ginawa ng Pilipinas, hinubog nila ang hinaharap. Tahimik akong napabuntong hininga. Ang mga daanang ito ay hindi ginawa ng gobyerno. Ginawa ito ng mga mamamayan. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Ang mga mamamayang nag-impok, ang mga manggagawang nagbuhos ng pawis sa mga konstruksyon. Lahat ng mga taong ito ay sama-samang gumawa ng mga daanang ito.
Ang Pilipinas ay isang bansang ang buong mamamayan ay nagtayo ng pundasyong pang-industriya. Tumango ako. Ang himala ng bansang ito ay hindi nagkataon lamang, nagtanong ang propesor. Noong kalagitnaan ng dekada 50, ilang sasakyan kaya mayroon ang Pilipinas? Sumagot ang isang estudyante, ilang daang libo? Mas mababa pa, mahinahong sinabi ng propesor. Ilang libo lamang? Ano po? Ilang libo lang? Karamihan pa doon ay para sa komersyo o paggamit ng gobyerno. Nagsimulang magbulungan ng klase. Napabuntong hininga ako, hindi ka pani-paniwala. Ngunit sa ganitong sitwasyon, inanunsyo ng Pilipinas na gagawa sila ng mga export processing zones, mga export zone na may ganyang karaming sasakyan? Sabi ng propesor, ano kaya ang sinabi ng mundo? Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Iniulat ng World Bank na wala itong economic viability. Iminungkahi ng mga ekspertong kanluranin na unahin muna ang pag-aayos ng mga karaniwang daan. Tinutulan ito ng mga lokal na akademiko bilang isang walang ingat na pag-aaksaya sa pambansang budget. Natural lang. Ganoon din ang iisipin ko. Maging ang mga mamamayan ay tumutol. Wala na ngang makain, uunahin pa ang mga export zone? Patuloy ng propesor. Ngunit mas malaki pa ang naging pangarap ng Pilipinas. Mas malaki pa? Hindi ito basta isang lugar. Ito'y isang daluyan. Kapag may daluyan na, darating din ang dugo, diin ng propesor. Isang konsepto na hindi pa naririnig saan man sa mundo. Hindi sila gumawa ng mga pasilidad dahil may mga produkto na, kundi gumawa sila ng pasilidad para tawagin ang hinaharap ng mga produkto. Kinilabutan ako. Isang napakalaking proyekto ito na nangailangan ng pagtibag ng mga bundok, pagtambak sa mga ilog, at paghukay sa lupa. Ipinakita ng propesor ang mga materyales. Ngunit, sa tingin ninyo, gaano katagal bago ito natapos? Tumahimik ang mga estudyante. Sa loob lamang ng ilang taon, natapos ang mga pangunahing sona. Ano po? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Hindi makapaniwala ang mundo. Sinabi pa nilang dapat ulitin ang pagsusuri. Naging isang kaso ito kung saan sinuri ng mga inhinyero sa buong mundo ang kanilang mga tala. Binuklat ng propesor ang mga litrato. Isang construction site na kinunan sa gabi. Ang mga headlight ng sasakyan ang nagsisilbing ilaw sa lugar ng trabaho. Sa gabi, ang mga headlight ng sasakyan ang ginagamit nilang ilaw. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho ng 24 oras, palitan, nawalan ako ng masabi. At noong dekada 60, binuksan ang mga unang export processing zones ang magiging mga ugat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinakita ng propesor ang isang litrato ng inaugurasyon at isang himalang pagbabago ang nangyari. Anong pagbabago po? Tingnan ninyo ang bilang ng mga kumpanyang pumasok. Mula sa iilan noong dekada 60, naging daan-daan noong dekada 70 at libo-libo noong dekada o tipo. Namangha ako habang tinitingnan ang graph, isang pagsabog ng pagdami. Binago ng mga export zone ang mismong mapa ng industriya ng Pilipinas. Naging sentrong ugat ito ng bansa, paliwanag ng propesor. Dati inaabot ng mahabang panahon para mag-export ng produkto. Ngayon, sa loob ng SONA, mabilis na ang proseso. Naintindihan ko. Grabe ang sitwasyon noon. Ngayon, mas mabilis na ang paggalaw ng mga produkto. Ang mga produkto mula sa buong bansa ay mabilis na nakakarating sa mga daungan. Nagdulot ito ng pagbaba ng gastos sa logistic ng 40% hanggang 60%. Ang buong bansa ay naging isang merkado. Isang merkado, ang mga produktong gawa sa probinsya ay maibebenta na sa Maynila at sa buong mundo. Dahil dito pa lang, sumabog na ang competitiveness ng industriya ng Pilipinas. Naintindihan ko na. At mas nakakagulat pa ang pagbuo ng isang manufacturing belt, itinuro ng propesor ang mapa. Mula sa Maynila, papuntang timog sa Calabarzon at papuntang Hilaga sa Central Luzon, gumuhit ng linya ang propesor gamit ang kanyang daliri. Ang linyang ito ang naging puso ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Ang mga malalaking kumpanya tulad ng San Miguel, Universal Robina at iba pa ay lumago sa kahabaan ng linyang ito. Napigil ko ang aking hininga. Ang mga lugar na dinaanan ng mga proyektong ito ay naging mga lungsod. Lahat ay sumabog sa pag-unlad.
Ipinakita ng professor ang isang population graph. Nabuo ang isang istruktura kung saan 70% hanggang 75% ng industriya ng Pilipinas ay nakakonsentra sa economic corridor na ito. 500 Wu? Hindi lang yan. Ang mismong proseso ng pagtatayo ng mga export zone ay isang pagkakataon para malinang ang teknolohiya ng Pilipinas. Paliwanag ng professor, ang mga hindi pa napapaunlad na kasanayan sa engineering ay umunlad. Nakuha nila ang kakayahang magtayo ng mga tulay, tunnel at mga pasilidad. Ito ang naging teknikal na pundasyon para sa mga proyektong pangkonstruksyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Hindi ko maitago ang aking pagkamangha. May mga nagsasabi na kung wala ang mga proyektong ito, hindi sana magkakaroon ng mga construction boom sa gitnang silangan na pinangunahan ng mga Pilipino, mariing sinabi ng propesor. Ang mga produktong agrikultural ay naipamahagi sa buong bansa. Ang mga espesyalidad ng rehiyon ay naibenta sa buong bansa. Dahil sa pagbaba ng gasto sa logistic, maging ang maliliit at katamtamang laking negosyo ay nakipagkumpetensya sa buong bansa. Talagang nagbago ang ekonomiya ng Pilipinas. Mga pabrika ng pagkain, electronics, damit, lahat ay umunlad bilang mga global export hub dahil sa pundasyong logistic ng malaking ugat na ito. Nagbuod ang propesor. Ang linyang nagkokonekta sa mga rehiyong ito ay naging isang tubo ng logistic. Ang mga export zone na ito ang pinakamahalagang daan para sa Pilipinas na umangat bilang isa sa mga nangungunang exporting country sa rehiyon. Isinulat ko sa aking kuwaderno, hindi daan, kundi ugat. Mga kaibigan, ito ang estratehiya ng Pilipinas, diin ng propesor. Isang bansang walang ma-export ang unang gumawa ng mga export zone. Hindi ito konstruksyon, kundi isang deklarasyon para sa hinaharap. Napabuntong hininga ako. Naguluhan ang mundo sa bilis ng Pilipinas. Nang magkaroon ng mga pasilidad, sumunod ang industriya. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Hindi naghintay ang Pilipinas sa hinaharap. Sila mismo ang gumawa ng hinaharap at pinilit itong dumating. Tumango ako. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ang Pilipinas lang ang nagtagumpay. Nagtanong ang propesor, ano ang ginawa ng isang bansang walang ma-export? Sumagot ang isang estudyante. Gumawa sila ng mga bagay na maaaring i-export? Iniisip mo, di ba? Napangiti ang propesor. Ginawa ng Pilipinas ang kabaligtaran. Kabaligtaran? Kahit wala pang produktong pang-export, gumawa muna sila ng mga OFW phenomenon. Nagtawanan ng klase. Sandali akong hindi nakaintindi. Walang ma-export. Pero nag-export ng mga tao? Noong dekada 70, inanunsyo ng Pilipinas ang isang malawakang programa para sa pagtatrabaho sa ibang bansa, paliwanag ng propesor. Ang mga dayuhang media at mga eksperto sa ekonomiya ay nagpakita ng pagkabigla at pagdududa. Natural lang, noong panahong iyon, halos wala pang industrial na base ang Pilipinas. Wala silang karanasan sa pag-akit ng mga dayuhang kumpanya. Isang bansang hindi matatag sa politika at ekonomiya, nagpatuloy ang propesor. Ngunit biglang inanunsyo ng bansang iyon na lilikha sila ng isang hukbo ng mga manggagawa para sa mundo. Hindi ito maintindihan ng mundo. Ako rin, hindi ko maintindihan. Ang programa ng OFW ng Pilipinas ay naging modelo para sa Asya. Ito ang modelong ginaya, kalaunan ng ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Naglabas ng materyales ang propesor. Sinabi ng Pilipinas sa mundo, magpapadala kami ng mga manggagawang masisipag at tapat. Ang gobyerno ng Pilipinas ang magbibigay ng sukdulang suporta. Isang napakagandang alok. Noong una, iilang Pilipino lamang ang umalis. Ngunit di nagtagal, dumagsa na ang demand mula sa Amerika, gitnang silangan at Europa. Ipinakita ng propesor ang mga litrato. Ano ang naging reaksyon ng dayuhang media? Tanong ng propesor. Iniulat ng media sa Amerika at Britanya na mabibigo ito dahil walang sapat na kasanayan ang mga Pilipino. Tinasa nila na walang sapat na pang-akit ang isang developing country tulad ng Pilipinas para sa pandaigdigang merkado. Ganoon din ang iisipin ko. Maging sa mga business analyst, maraming may pag-aalinlangan. Mga Pilipino na magtatrabaho sa Amerika, masyadong malaki ang panganib. Huminto sandali ang propesor. Ngunit sa loob lamang ng 1 o 2 dekada, ganap na nagbago ang tono ng dayuhang media. Nagbago?
Mula sa simula, dumagsa ang mga dayuhang kumpanya sa pagkuha ng mga Pilipino. Ang dating daan-daang manggagawa ay naging daan-daang libo sa loob ng ilang taon. Daan-daang libo? Mula dekada 70 hanggang 80, milyon-milyon ang dumaan sa programang ito. Naging bukal ito ng trabaho, paliwanag ng propesor. Ang mga unang export ay mga manggagawa sa konstruksyon, mga domestic helper, at mga seaman. Muling nagtawanan ang mga estudyante. Hindi ito katatawanan, seryosong sabi ng propesor. Natutunan ng Pilipinas hindi lang ang simpleng pagtatrabaho, kundi pati na rin ang pagpapanatili ng kagamitan, pagpapalit ng piyesa, pamamahala sa produksyon, at pagpapabuti ng proseso. Tumango ako. Nagsimulang mamangha ang mundo. Ang bilis matuto ng teknolohiya ng mga kabataang Pilipino ay hindi pangkaraniwan, diin ng propesor. Ang programang ito ng pag-export ng lakas paggawa ang naging simula ng tunay na pag-unlad ng human capital ng Pilipinas. Natutunan nila ang paggawa ng mga electronics, precision machinery, at nagpalago sa teknolohiya ng mga lokal na kumpanya. Nagsimula akong magsulat sa aking kwaderno. Ang paglago ng mga kumpanya tulad ng Ayala at SM ay bumilis ng husto dahil sa impluensya ng mga remittances at kaalamang dala ng mga OFW. Ipinakita ng propesor ang isang graph. Noong kalagitnaan ng dekada 50, ang remittances ng Pilipinas ay ilang milyong dolyar lamang. Noong huling bahagi ng dekada 70, lumampas ito sa bilyon-bilyong dolyar. Ano po? Sa loob ng wala pang 20 taon, higit sa 100 beses ang itinaas. Kung wala ang mga OFW, imposible iyon, mariing sinabi ng propesor. Noong dekada 70, ang malaking bahagi ng paglago ng foreign exchange ng Pilipinas ay mula sa mga remittances. Ito ay bumubuo sa isang malaking porsyento ng kabuuang ekonomiya. Napigil ko ang aking hininga. Binago ng dayuhang media ang kanilang pagtatasa. Ang kalidad ng lakas paggawa ng Pilipinas ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Ang modelong ito ay naging huwaran para sa mga umuusbong na bansa sa Silangang Asya. Nagpatuloy ang propesor. Ang tagumpay ng OFW phenomenon ay humantong sa pagtatatag ng iba't ibang industriya sa buong bansa. Ang Economic Corridor ng Pilipinas ay lumago bilang pinakamalaking sentro ng produksyon. Tiningnan ko ang mapa at hinanap ang lugar. Pagkatapos ng tagumpay na ito, mabilis na lumawak ang mga industrial park sa buong bansa, lalo na ang mga sentro ng electronics at business process outsourcing na naging dalawang haligi ng export ng Pilipinas. Nagbuod ang propesor. Ang OFW phenomenon ay hindi lamang isang programa sa pagtatrabaho. Ito ang unang tarangkahan na nagbukas sa pinto ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Ito ang duyan ng industriya ng electronics at serbisyo ng Pilipinas. Naging isang matagumpay na modelo ito na pinag-aralan ng World Bank at United Nations. Kinilabutan ako. Maging ang kasalukuyang Special Economic Zones ng China ay sumunod sa modelong ito, diin ng propesor. Isang bansang walang produktong pang-export ang unang lumikha ng isang pandaigdigang hukbo ng manggagawa. Hindi naghintay ang Pilipinas sa merkado. Sila mismo ang gumawa ng merkado. Isinulat ko sa aking kwaderno. Para makapasok sa pandaigdigang merkado, hindi isang pinto ang ginawa ng Pilipinas, kundi isang hukbo ng mga tao. Tiningnan ng propesor ang kanyang relo. Hanggang dito na lang ang klase ngayon. Dahan-dahan kong isinara ang aking libro. Ang dibdib ko ay puno ng pananabik. Nagsimula ang susunod na klase. Mahinahong sinabi ng propesor, ang tunay na himala ng Pilipinas ay hindi ang gobyerno, kundi ang mga mamamayan. Muli akong napasandal pa abante. Ang mga mamamayan, nagkaroon ng isang kilusan para sa modernisasyon ng komunidad, ang tinatawag na bayanihan, paliwanag ng propesor. Nagsimula ito noong dekada 60 sa mga kanayunan sa buong bansa na may layuning pagandahin ang kanilang mga komunidad. Ipinakita ng propesor ang mga litrato. Noong dekada 60, kritikal ang sitwasyon sa mga kanayunan ng Pilipinas. Ang kita ng mga magsasaka ay mas mababa sa kalahati ng kita sa mga lungsod. Marami sa populasyon, sa kanayunan, ang nasa kahirapan. Nagulat ako sa mga litratong nakita ko. Mga bahay na yari sa pawid, makikitid na daang lupa, at luma na ang itsura ng mga nayon. Ang mga kabataan
ay mabilis na lumilipat sa mga lungsod. Ang pagkaubos ng populasyon sa kanayunan ay isang krisis, mariing sinabi ng propesor. Napagpasyahan ng gobyerno, kung babagsak ang kanayunan, imposible ang industrialisasyon, kaya sinimulan nila ang kilusang modernisasyon. Ano ang ginawa ng gobyerno? Tanong ng propesor. Namahagi sila ng pare-parehong semento at materyales sa lahat ng nayon sa buong bansa. Semento, ang gamit ay para sa pagkukumpuni ng mga tulay, pader ng bahay at pagpapabuti ng mga lugar na pag-aari ng komunidad. At tinasa nila ang mga resulta, paliwanag ng propesor. Ang mga nayon na may magandang resulta ay binigyan ng karagdagang materyales at budget. Ang mga nayon na walang resulta ay walang karagdagang suporta. Isang sistema ng kompetisyon. Ang paraang ito, ang pinakamalakas na salik ng tagumpay. Maging ang World Bank ay pinag-aralan ang sistemang ito bilang isang modelo ng pag-unlad sa kanayunan, diin ng propesor. Ngunit ang nakakagulat ay ang ibinigay lamang ng gobyerno ay mga materyales. Ang natitira ay ginawa ng mga taga-nayon mismo. Sila mismo, inayos nila ang mga daan, gumawa sila ng mga tulay, pinalitan nila ang mga bubong, nagtayo sila ng mga bodega para sa komunidad. Nagtayo sila ng mga bulwagang pampamayanan. Nagbago ang mga litrato. Mga residente na may hawak na pala at nagtatrabaho. Tuwing weekend, lumalabas ang buong nayon. Hindi ito sa pilitan. Ito ay isang kusang loob na laban na naging posible dahil may pag-asa. Napigil ko ang aking hininga. Ano ang naging resulta? Ipinakita ng propesor ang isang graph. Mula dekada 60 hanggang 70, ang porsyento ng mga sementadong daan ay tumaas mula 15% hanggang 85%. Ang mga bahay na may bubong na pawid ay halos lahat napalitan ng yero o tiles. Nagpatuloy ang propesor. Tumaas ang produktibidad sa agrikultura. Dumami ang paggamit ng pataba. Lumawak ang mga pasilidad ng irigasyon. Napabuti ang mga uri ng pananim. Tumaas ang paggamit ng mga makinaryang pang-agrikultura. Bilang resulta, noong huling bahagi ng dekada 70, nakamit ng Pilipinas ang self-sufficiency sa bigas. May mga taon pa na may sobrang produksyon. Hindi ako makapaniwala. Isang bansang nagugutom ilang taon lamang ang nakalipas. Ang kita ng mga magsasaka ay tumaas ng malaki kumpara sa average sa lungsod. Tumaas ito ng 2.5 beses kumpara noong dekada 60, diin ng propesor. Ang agwat ng kita sa pagitan ng lungsod at kanayunan ay lumiit ng malaki. Noong huling bahagi ng dekada 70, may mga lugar kung saan mas mayaman pa ang kanayunan kaysa sa lungsod. Masigasig akong nagsulat sa aking kuwaderno. Ngunit mga kaibigan, ito ba ay kwento lamang ng Pilipinas? Itinuro ng propesor ang pisara. Sa Iraq, laganap ang kawalan ng tiwala sa gobyerno. Sa Afghanistan, malala ang hidwaan ng mga tribo. Sa Lebanon, mayroong pagkakahati-hati sa relihiyon. Sa Vietnam, inuna ang ideolohiya. Sa North Korea, malakas ang pagiging sarado. Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Ngunit ang Pilipinas ay isang bansang kung saan ang estado at mamamayan ay nagbahagi ng isang pangarap. Kinilabutan ako. Bumisita sa Pilipinas ang United Nations, World Bank at 30 bansa mula sa Africa, sabi ng propesor. Opisyal na tinasa ng World Bank ang kilusang ito bilang isa sa pinakamatagumpay na modelo ng pag-unlad sa kanayunan. Ang United Nations Development Program ay nagsagawa ng isang proyekto upang direktang ituro ang kilusang ito sa mga developing countries. Ang mundo ay pumunta sa Pilipinas para matuto. Sa katunayan, maraming bansa sa Africa ang nag-aral at nagpatupad ng kilusang ito at nagtamo ng tagumpay. Nagbuod ang propesor. Ang kilusang ito ay hindi lamang isang kilusang may slogan. Ito ay isang pandaigdigang kaso ng tagumpay na nag-angat sa pamumuhay, ekonomiya, infrastruktura at antas ng kamalayan ng kanayunan sa Pilipinas sa loob ng isang henerasyon. Napabuntong hininga ako ng malalim. Ang himala ng Pilipinas ay isang himalang ginawa ng mga mamamayan. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Wala nang ibang mamamayan na tulad nito sa mundo. Dahil may pag-asa, kinuha nila mismo ang kanilang mga pala. Tumango ako.
Ang Pilipinas ay ang tanging bansa kung saan ang estado at mamamayan ay nagbahagi ng isang pangarap diin ng propesor. Kung sa Amerika kaya ito nangyari o sa Europa, umiling ako, marahil ay imposible. Ang bansang ito ay hindi lamang itinulak ng mga lider. Ito ay isang bansang sama-samang binuo ng mga mamamayan. Dapat itong tawagin ng mundo na isang himalang tatak Pilipino. Naglabas ng bagong materyales ang propesor. Ngayon, kumpleto na ang pundasyon. Nagkaroon ng lakas ang boses ng propesor. May mga tao na sila, may mga expressway na, may mga export market na sila, mayroon na silang access sa pandaigdigang komunidad. Agad kong naramdaman, dito na magsisimula ang tunay na kwento. Ang mga elementong ito ay magkakaugnay. At isang pagsabog na hindi inaasahan ng mundo ang magaganap diin ng propesor. Una, ang human capital, ang BPO. BEPO, noong dekada 80 at 90, ang industriya ng serbisyo ng Pilipinas ay nasa simula pa lamang paliwanag ng propesor. Ngunit gumawa ng isang hindi kapani-paniwalang deklarasyon ang Pilipinas. Kami ang magiging sentro ng serbisyo ng mundo at maglilingkod kami sa Amerika. Sa Amerika, nagtawanan ng klase, pinagtawanan sila ng mundo. Isang merkado na kahit ang mga malalaking bansa ay sumusuko, doon papapasok ang Pilipinas. Natural lang, ngunit mayroon ng human capital ang Pilipinas. Ang kanilang infrastruktura sa komunikasyon ay umuunlad. Natutunan na nila ang dayuhang teknolohiya sa pamamagitan ng mga export zone. Ipinakita ng propesor ang mga litrato at noong dekada 90 hanggang 2000. Isang pangyayari ang yumanig sa merkado ng Amerika. Anong pangyayari po? Ang mga call center ng Pilipinas, sa isang iglap, ay nagtala ng nangungunang record sa small to medium enterprise class ng Amerika. Ano po? Napigil ko ang aking hininga. Nanlaki ang mga mata ng mga estudyante sa klase. Alam ng Pilipinas kung paano gawing posible ang imposible, mariing sinabi ng propesor. Sumunod, ang paggawa ng barko. Nagpatuloy ang propesor nang marinig ng mundo na magtatayo ng mga paggawaan ng barko ang Pilipinas, ano kaya ang sinabi ng industriya ng paggawa ng barko sa mundo? Sumagot ang isang estudyante. Sinabi nilang imposible. Tama. Ang paggawa ng barko ay para lamang sa mga mauunlad na bansa. Ang Pilipinas, gagawa ng barko? Imposible. Tumango ang propesor. Ngunit, ang Pilipinas ang unang nagtayo ng mga paggawaan ng barko sa mundo nang walang kumpletong blueprint at nagtagumpay silang makuha ang unang order para sa isang malaking tanker. Hindi ako makapaniwala. Mula dekada 80 hanggang 90, umangat ang industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas bilang numero 1 sa mundo. Isang hindi inaasahang pagbaligtad. Numero 1 sa mundo, itinayo ng Pilipinas ang kanilang industriya hindi sa lupa, kundi sa kanilang kalooban. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor at ang industriya ng electronics. Binuklat ng propesor ang kanyang mga materyales. Ang mga unang export, tulad ng sinabi ko kanina, ay tela, laruan at iba't ibang mga gamit. Ngunit sinipsip ng mga kumpanyang Pilipino ang teknolohiyang elektroniko na parang espongha, paliwanag ng propesor. Mula kalagitnaan hanggang huling bahagi ng dekada 70, mula sa radyo patungong telebisyon at ref, nagbago sila bilang isang bansang nag-export ng mga produktong elektroniko. Nagsimula akong magsulat sa aking kuwaderno. Ang mga kumpanya tulad ng ay lumipad sa pandaigdigang entablado. Ang bilis ng mga umuusbong na industriya ay walang katulad sa kasaysayan ng pandaigdigang ekonomiya, nagbuod ang propesor. Mga kaibigan, tingnan ninyo, ang human capital ay nagpalago sa industriya ng serbisyo. Ang mga serbisyo ay nagpalago sa pagmamanupaktura. Ang pagmamanupaktura ay nag-angat sa industriya ng electronics. Ang industriya ng electronics ay humila sa konstruksyon at heavy and chemical industries. Gumuhit ng mga arrow ang propesor sa pisara. Isang sunod-sunod na pagbubukas ng mga hagdan ng industriya. Kinilabutan ako. Ang Pilipinas ay hindi isang modelo ng pag-unlad ng ekonomiya, kundi ang mismong penomenon ng pag-unlad ng ekonomiya. Ang istrukturang ito ay hindi maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkalkula, diin ng propesor. Nakikita na ng bansang ito ang hinaharap 30 taon na ang nakalipas.
Ang Pilipinas ay isang bansang walang likas na yaman, ngunit sagana sila sa yamang kalooban. Nagpatuloy ang mga salita ng propesor. Pinagtawanan ng mundo ang mga serbisyo ng Pilipinas, ngunit binaligtad ng Pilipinas ang merkado ng Amerika. Ang paggawa ng barko ay isang negosyo kung saan ang laki ng pangarap, hindi ang teknolohiya, ang pinaglalabanan. Napabuntong hininga ako ng malalim. Ang isang bansang nagbebenta ng mga simpleng produkto ay nagsimulang sakupin ang mundo gamit ang semiconductors. Nagtapos ang propesor, hindi naghintay ang Pilipinas sa hinaharap. Sila ang gumawa ng hinaharap at tumakbo patungo rito. Tiningnan ng propesor ang kanyang relo. Sa susunod na pagkikita, pag-uusapan natin ang isang mas nakakagulat na hamon. Isinara ko ang aking kuwaderno. Ang dibdib ko ay puno ng pananabik. Ibinukas ng propesor ang isang bagong tema. Huling bahagi ng dekada 70, nagsimula ang Pilipinas ng isang nakakagulat na hamon, ang People Power Revolution. People Power? Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay isang bansang may per capita GNP na hindi aabot sa ilang daang dolyar. Napakababa rin ng kanilang katanyagan sa pandaigdigang komunidad, paliwanag ng propesor. Kaya bakit nila hinangad na patalsikin ng isang diktador sa mapayapang paraan? Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Para ipakita ang kanilang pag-unlad bilang isang demokrasya? Tama, ngunit hindi lang iyon, tumango ang propesor. Kailangang patunayan ng Pilipinas ang kanilang pag-iral sa mundo. Isang perpektong pagkakataon ito para ipakita sa mundo ang kanilang pagbangon mula sa diktadurya. Ang People Power Revolution ay isang malaking advertisement para sa bansa, diin ng propesor. Nagsimula ang laban sa EDSA noong 1986. Ipinakita ng propesor ang mga materyales. Milyon-milyong tao ang nagtipon, walang armas, mga bulaklak at rosaryo lamang. Napigil ko ang aking hininga. Tingnan ninyo, sinuportahan sila ng buong mundo. Itinuro ng propesor ang mga larawan at 2 puwersa ang natira bilang pangunahing kalaban. Ang diktador at ang mga mamamayan. Ang buong mundo ay kumbinsido sa tagumpay ng diktador, mariing sinabi ng propesor. Alam ninyo kung bakit? Ang militar ay nasa panig niya. Ang Estados Unidos ay una siyang sinuportahan. Malakas ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga crony ay mayaman. Ako rin, iisipin kong mas lamang ang diktador. Lahat ng media sa buong mundo ay tiniyak ang kanyang pananatili sa kapangyarihan. Ipinakita ng propesor ang mga headline ng pahayagan. Ngunit hindi sumuko ang mga Pilipino. Napasandal ako paabante. Hindi lang ang mga leader ang kumilos. Mismong ang mga karaniwang mamamayan, mga negosyante, estudyante, pari, madre ang nanguna. Ang mga pinuno ng pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas ay bumisita sa mga opisyal ng gobyerno sa 12-dosenang bansa, paliwanag ng propesor. Ipinaliwanag nila ang potensyal ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinakita nila ang argumento ng balanseng pag-unlad sa Asya. Mariin nilang kinumbinsi ang mga opisyal ng mga developing countries tungkol sa simbolikong kahalagahan ng pag-unlad ng Pilipinas. Napigil ko ang aking hininga. Sa mga tala ng panahong iyon, may ganitong salita. Mas masigasig pa ang mga negosyante kaysa sa gobyerno sa pagsuporta sa revolusyon, diin ng propesor. Ngunit mas nakakagulat ang mga mamamayan. Ang mga mamamayan? Nang bumisita ang mga dayuhang mamamahayag, sinalubong sila ng mga mamamayan sa mga kalsada. Inabutan sila ng mga sulat sa airport, hotel at mga kanto. Ang mga pribadong gabay mismo ang nag-promote ng imahe ng bansa. Ipinakita ang isang litrato, mga dayuhang mamamahayag na napapalibutan ng mga nagagalak na tao. Ang ganitong pambansang pagsalubong ay nagkaroon ng malaking impluensya sa kanilang desisyon ayon sa kanilang mga memoir, sabi ng propesor. Sa gitna ng Cold War, sinimulang suportahan ng Amerika at Europa ang Pilipinas bilang isang bagong sentro ng demokrasya sa Asya. Nakatutok ako. At noong Pebrero 26, 1986, lumabas ang resulta, napigil ko ang aking hininga. Umalis ang diktador. Nagtagumpay ang mga tao. Isang malinaw na tagumpay. Nag-ingay ang klase. Hindi ako makapaniwala. Isang bansa na walang kapantay na karanasan sa mapayapang revolusyon, ekonomiya o pandaigdigang katanyagan
ay nanalo ng lubusan laban sa isang makapangyarihang diktador. Nagulat ang media sa buong mundo. Isinulat ng New York Times na ang tagumpay ng Pilipinas ay isang himalang drama kung saan nagkaisa ang diplomasya, ekonomiya at pribadong sektor. Ipinakita ng propesor ang isang artikulo sa pahayagan. Maging ang media sa Amerika ay tinasa na nalampasan ng Pilipinas ang imahe nito bilang isang developing nation. Kinilabutan ako. Binaligtad ng Pilipinas ang imposible sa isang pambansang laban, ngunit ang tagumpay ay simula pa lamang. Kailangan nilang maghanda ngayon. Nagpatuloy ang propesor. Namuhunan ang Pilipinas ng social capital, nakatumbas ng ilang porsyento ng pambansang badyet. Nagtayo sila ng mga bagong institusyon. Pinalawak nila ang mga paliparan at daungan. Inayos nila ang mga kalsada at riles. Tiniyak nila ang mga hotel. Ginawang lokal ang mga kagamitan sa broadcast at komunikasyon. Kinumpleto nila ang mga sistema ng transportasyon. Inisa-isa ng propesor. Hindi ito tungkol lamang sa pagpapatalsik sa isang diktador, kundi isang pamumuhunan sa antas ng muling pagtatayo ng buong bansa. Nawalan ako ng masabi. Para sa muling pagbangon noong 1986, umangat ang teknolohiya ng Pilipinas sa pinakamataas na antas sa Asya. Ang mga kumpanya tulad ng Ayala at San Miguel ay itinaas ang kanilang mga linya ng produksyon sa pandaigdigang antas, paliwanag ng propesor. At noong mga sumunod na taon, nagbago ang mga litrato, ang mga bagong stadium na puno ng mga tao, ang mga makabagong teknolohiya sa broadcast, ang mga natapos na subway at kalsada, at ang buong lungsod na puno ng mga boluntaryo. Pinamahalaan nila ang mga delegasyon mula sa buong mundo nang walang kahit isang aksidente. Napigil ko ang aking hininga. May isang ekspresyon na pinakamadalas gamitin ng mga mamamahayag mula sa ibang bansa. Ang disiplina at kabaitan ng mga Pilipino ang nagpatakbo ng kaganapan. Diin ng propesor. Mula sa mga driver ng bus hanggang sa mga boluntaryo, itinuring ng buong mamamayan ang tagumpay ng pagho-host bilang isang pambansang karangalan. Ipinakita ng propesor ang isang graph. Ano ang nangyari pagkatapos ng people power? Nakatutok ako. Ang direktang pamumuhunan mula sa mga dayuhan ay dumoble o triple kada taon pagkatapos ng 1986. Naitatag ang pagkilala na ang Pilipinas ay isang pandaigdigang industrial na bansa. Ang pandaigdigang paglago ng mga kumpanya tulad ng Jollibee at San Miguel ay nagsimula ng husto. Nagpatuloy ang propesor. Dumoble ang mga turista. Nabuo ang pundasyon para sa pagho-host ng maraming iba pang pandaigdigang kaganapan. Nagsimula akong magsulat sa aking kwaderno. Bago ang people power, isa itong tahimik na bansa sa silangan. Pagkatapos ng people power, nagbago ang pagtatasa sa isang bansang kabilang na sa mga umuunlad na bansa. Nagbuod ang propesor. Ang People Power Revolution ay isang pambansang proyektong branding kung saan nakilahok ang buong mamamayan. Ito ang naging mitsa ng paglago ng mga kumpanyang Pilipino. Ito ang naging dahilan ng mabilis na pag-angat ng posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. Napabuntong hininga ako ng malalim. Noong Pebrero 1986, kasabay ng tagumpay ng People Power, formal na lumitaw ang Pilipinas sa mundo. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Sinabi ng Pilipinas sa mundo, "Nakaligtas kami. Tandaan ninyo, handa na kami." Isang bansang nagsimula sa abo ang naging bida sa entablado ng mundo. Nagsimula ang susunod na klase. Nagtanong ang propesor. Ang bansang may pinakamasamang kondisyon ang tanging nagtagumpay. Bakit kaya? Agad akong napasandal paabante. Ito ang pangunahing palaisipan ng kursong ito. Muling isinulat ng propesor ang mga pangalan ng bansa sa pisara. Vietnam, Iraq, Afghanistan, Lebanon, North Korea. Ang mga bansang ito ay may mas magandang kondisyon kaysa sa Pilipinas. Namilog ang aking mga mata. Kung ganoon, bakit ang Pilipinas lang ang nagtagumpay? Una, ang Vietnam. Paliwanag ng propesor, nanalo sila sa digmaan laban sa Amerika. Ngunit pagkatapos, nakatuon lamang sila sa ideolohikal na integrasyon. Nabigo sila sa pagbubukas ng merkado at pagtatayo ng industrial na base. Nakatutok ako. Pinalampas nila ang golden time para sa muling pagbangon pagkatapos ng digmaan.
Ang korupsyon at burokrasya ang naging hadlang sa pag-unlad, mariing sinabi ng propesor. Hindi ang pagkapanalo o pagkatalo sa digmaan, kundi ang pananaw na nakatuon sa hinaharap ang nagpasya sa tagumpay. Tumango ako. Sunod, ang Iraq. Binuklat ng propesor ang kanyang mga materyales, isang bansang may pandaigdigang reserba ng langis. Ngunit nakatuon lamang ang mga lider sa panandaliang pagkonsumo. Kahit may langis, ginamit nila ito para bumili ng mga produktong industrial at naging hungkag ang kanilang industrial na base. Ang lipunan ay gumuho dahil sa hidwaan ng mga sekta. Isinulat ko sa aking kuwaderno, kahit may pera, kung walang pangarap, walang magagawa. Afghanistan, nagpatuloy ang propesor. Ang bansang nakatanggap ng pinakamahabang at pinakamaraming tulong pandaigdig. Ngunit nabigo silang pag-isahin ang bansa dahil sa hidwaan ng mga tribo. Kahit napakaraming tulong ang natanggap, ginamit lamang ito para mapanatili ang rehimen at hindi para sa pag-unlad. Sa huli, muling kinuha ng Taliban ang kapangyarihan, diin ng propesor. Walang bansang muling naitayo sa tulong ng iba. Kung hindi ka kikilos sa sarili mo, hindi mangyayari ang himala. Napigil ko ang aking hininga. Lebanon, ipinakita ng propesor ang isang litrato. Tinawag na Paris ng gitnang silangan, isang powerhouse sa edukasyon at kultura. Ngunit gumuho ang sistema ng Estado dahil sa hidwaan, sa relihiyon. Kahit mataas ang antas ng edukasyon, hindi nakabuo ng estratehiya para sa hinaharap ang isang lipunang watak-watak. Naalala ko ang kilusang modernisasyon ng komunidad ng Pilipinas. Nagkaisa ang mga Pilipino. Sa huli, ang North Korea, bumaba ang tono ng boses ng propesor. Ang kanilang kondisyon pagkatapos ng digmaan ay mas maganda pa kaysa sa Pilipinas. Mas maganda, ngunit dahil sa pagiging sarado, pag-iisa at diktadurya, huminto ang pag-unlad ng teknolohiya. Ang pagmamalaki na iba kami ang naging hadlang sa pag-unlad, mariing sinabi ng propesor. Kailangan munang matuto. Kung hindi, hindi ka makakahabol. Tumango ako. Gumuhit ng 5 malalaking bilog ang propesor sa pisara. Kaya, bakit ang Pilipinas lang ang tanging nagtagumpay? Kinuha ko ang aking panulat. Una, ang pag-iisip para sa hinaharap. Kahit nagugutom, nagtayo sila ng mga expressway at export zone. Isinulat ng propesor sa unang bilog. Pangalawa, ang isang pare-parehong pambansang pananaw. Hindi nagbago ang direksyon na kanilang tinatahak. Masigasig akong nagsimulang magsulat. Pangatlo, ang mobilisasyon ng buong mamamayan. Ang kusang loob na kilusang pagpapaunlad ng komunidad na ikinagulat ng mundo, ang pagtitipid at pag-iimpok. Pang-apat, ang pagpapahalaga sa edukasyon. Isang bansang sinimulan ang muling pagbangon mula sa mga paaralan. Panlima, ang pagiging bukas. Natuto at kinuha nila ang teknolohiya at kapital mula sa Amerika, Europa at iba pang bansa. Nagbuod ang propesor. Kinilabutan ako habang tinitingnan ang 5 puntos. Nang magsabay-sabay ang 5 ito, ang himala ng Pilipinas ay hindi isang himala, kundi isang lohikal na resulta, diin ng propesor. Ngunit ang tanging lahi sa buong mundo na kayang isagawa ang lohikang ito ay ang mga Pilipino. Naramdaman kong uminit ang aking mukha. Ang bansang may pinakamasamang kondisyon ang tanging nagtagumpay. Ito ay isang estrukturang tagumpay para sa Pilipinas. Nagpatuloy ang mga salita ng propesor. Mayroong isang bagay na mayroon ang ibang mga bansa ngunit wala sa Pilipinas. Iyon ay ang hidwaan. Tumango ako. Ang Vietnam, hidwa ang ideolohikal. Ang Iraq, hidwa ang sectarian. Ang Afghanistan, hidwa ang panlipi. Ang Lebanon, hidwa ang panrelihiyon. Ang North Korea, pagiging sarado. Nagkaisa ang Pilipinas at pinili ang hinaharap. Ang ibang mga bansa ay nanatiling bihag ng nakaraan. Nagtapos ang propesor. Tiningnan ko ang aking kuwaderno at nag-isip. Habang nakikinig sa klase, palagi akong kinikilabutan. Alam kaya ng mga Pilipino kung gaano kadakila ang kanilang ginawa. Tiningnan ng propesor ang kanyang relo. Sa susunod na pagkikita, ang ating huling klase, pag-uusapan natin ang kasalukuyan at hinaharap ng Pilipinas. Dahan-dahan kong isinara ang aking libro. Ang dibdib ko ay puno ng pananabik. Dumating ang araw ng huling klase. Mahinahong sinabi ng propesor, ang Pilipinas ngayon ay isang bansang nagtuturo na.
Halos mapigil ko ang aking hininga sa pagkamangha. Isang bansang pinakamahirap sa mundo, 70 taon lamang ang nakalipas. Magsimula tayo sa digital na Pilipinas. Naglabas ng materyales ang propesor. Ang kanilang e-government ay world class. Noong panahon ng pandemya ng COVID, ipinakita nila ang pinakamalakas na digital na administrasyon sa mundo. Naalala ko, noong panahong iyon, madalas na itampok sa balita ang sistema ng contact tracing at digital payment ng Pilipinas. Mahigit 30 bansa ang gumamit ng sistema ng Pilipinas. Ang antas ng digital integration sa pampublikong administrasyon, pamamahala sa kalakalan at logistic ay pinakamataas sa mundo. Diin ng propesor. Hindi lang ito teknolohiya, nangangahulugan ito na ang kanilang pilosopiya sa pamamahala ng bansa ay nasa antas na ng isang maunlad na bansa. Tumango ako. Sunod, ang semiconductors, ipinakita ng propesor, ang isang graph, ang market share ng Pilipinas sa pagmamanupaktura ng mga materyales at kagamitan para sa semiconductor ay napakataas. Ganon kataas? Mga smartphone, computer, server, artificial intelligence, and data center, ang digital na puso ng mundo ay sinusuportahan ng teknolohiya ng Pilipinas. Kinilabutan ako. Ang Pilipinas ang may hawak sa puso ng teknolohiya ng mundo. Ang industriya ng paggawa ng barko at depensa. Nagpatuloy ang propesor. Ang malaking bahagi ng mga order para sa mga high value added na barko sa mundo ay hawak ng Pilipinas. 90% ng mga LNG carrier ay gawa sa Pilipinas. Ang export ng mga kagamitang pandepensa ay isa rin sa nangunguna sa mundo. Ang kanilang mga tangke, self-propelled howitzer, at mga fighter jet ay sikat sa buong mundo, diin ng propesor. Ngayon, ang Pilipinas ay may impluensya sa digmaan, logistik at paggalaw ng enerhiya. Napigil ko ang aking hininga. Ngunit, mga kaibigan, hindi tumitigil dito ang Pilipinas. Nagkaroon ng lakas ang boses ng propesor. Tingnan ninyo ang hinaharap na inihahanda ng Pilipinas. Sunod-sunod na lumabas ang mga litrato. Ang mga malalaking kumpanya ay naghahanda para sa susunod na henerasyon ng artificial intelligence, semiconductors at foundries. Ang mga gumagawa ng sasakyan ay nagde-develop ng mga hydrogen car at mga lumilipad na sasakyan. Ang mga kumpanya ng electronics ay nagpapalawak ng kanilang mga pandaigdigang pabrika para sa mga baterya ng dekuryenteng sasakyan. Isa-isa kong isinulat. Ang Philippine Space Agency ay nagtataguyod ng mga bagong rocket at mga plano sa paggalugad sa buwan. Nagbuod ang propesor, may DNA ang Pilipinas na maghanda para sa 50 taon sa hinaharap. Kaya't ako ay optimistiko sa kinabukasan ng Pilipinas. Tiningnan ko ang aking kuwaderno at nag-isip. Natutunan ko ang lahat ng ito sa isang semestre. Isang bansang sinimulan ang muling pagbangon mula sa mga paaralan. Isang bansang ang mga mamamayan ang gumawa ng kanilang mga industriya. Isang bansang unang gumawa ng mga expressway. Isang bansang unang lumikha ng mga OFW. Isang bansang sama-samang tumayo ang mga mamamayan. Isang bansang nagpalago ng industriya sa ibabaw ng bakal at daan. Isang bansang buong pagmamalaking tumayo sa mundo. Isang bansang iba sa mga bigong bansa. At ngayon, isang bansang nangunguna sa hinaharap ng mundo. Sinabi ng propesor ang kanyang huling mga salita. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang natututo. Ang puso ng mundo ay ginagawa ng Pilipinas. Hindi naghihintay ang Pilipinas sa hinaharap. Sila ang gumagawa ng hinaharap. Ibinaba ko ang aking panulat. Ang pag-aaral sa Pilipinas ay pag-aaral sa hinaharap. Tumagos sa puso ko ang mga salita ng propesor. Dito nagtatapos ang ating klase para sa semestreng ito. Nagsimulang pumalakpak ang mga estudyante. Pumalakpak din ako. Napangiti ang propesor. Magandang semestre ito, mga kaibigan. Dahan-dahan kong isinara ang aking kuwaderno. At sa huling pahina isinulat ko, may isang bansang nawalan ng lahat dahil sa digmaan. Isang bansang walang makain, walang bakal, walang daan at maging pag-asa. Ngunit nakita nila ang isang hinaharap at patungo sa hinaharap na iyon, sama-samang naglakad ang estado at mga mamamayan. Ang himala ng Pilipinas ay hindi numero, kundi kalooban. Isang serye ng mga pagpili, isang serye ng mga sakripisyo,
at resulta ng isang katangian ng mamamayan na hindi makikita saan man sa mundo. Ngayon alam ko na, ang Pilipinas ay hindi isang himala, kundi isang patunay kung paano ginagawa ang isang himala. Niyakap ko ang aking kuwaderno. Lumabas ako ng silid-aralan at tumingin sa labas ng bintana. Lalong lumalim ang interes ko sa bansang Pilipinas. Balang araw, gusto kong puntahan ang bansang iyon at makita ito ng personal. Ang bansang nagsimula sa abo at ngayon ay nangunguna sa hinaharap ng mundo. Ang himalang sama-samang binuo ng mga mamamayan. Ang bansang gumagawa ng hinaharap nang hindi naghihintay dito, dahan-dahan akong nagsimulang maglakad. Ang dibdib ko ay mainit. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin maipaliwanag ng mundo ang tagumpay ng bansang ito. Ngunit alam natin na ang himalang iyon ay hindi nagmula sa lupa, kundi sa mga tao, sa mga pagpili at sa mga sakripisyo. Ngayon na ang panahon upang isiwalat ang kapangyarihang nag-angat sa kanila bilang isang dakilang bansa. Maraming salamat sa panonood ng mahabang video. Magkita-kita tayo bukas para sa isang mas magandang video.